Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi talaga susuko ang China at hindi magpapasindak sa kahit na sino man pagdating sa pagpapakadominante sa West Philippine Sea. Noong mga nakaraang buwan, ilang insidente na ng pangharas ang ginawa ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea. Ilang ulit ng winotter cannon ng kanilang Coast Guard ang ating mga tauhan na maghahatid lamang ng supply sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Noong Marso, sinadya din nilang banggain ang ating Onaiza May 4 at noong Mayo, hinaras din nila ang ating mga tauhan at inambaan gamit ang palakol, mga kutsilyo at kung ano-ano pang mga armas, mapalayas lamang tayo sa ating teritoryo. Hindi na din mabilang kung ilang beses nang nag-dangerous maneuver ang China para lamang itaboy ang ating mga barko. Nagkaroon na din ng insidente na kung saan sinilaw naman nila gamit ang laser ang ating mga tauhan na nakasakay sa ating mga patrol vessels. Ang lahat ng ito ay nangyari sa karagatan na bahagi ng ating teritoryo pero pilit nilang inaangkin. Noong mga nakaraang linggo ay medyo tahimik na sa karagatan at wala nang gaanong tensyon tulad ng pagwawater cannon sa ating resupply team. Subalit tila hindi pa pala tapos ang China at ang kanilang pananahimik ay preparasyon lamang pala para sa panibagong pag-atake at pangharas sa ating mga tauhan. Bukod kasi sa karagatan, nagsimula na din ang kanilang puwersa na harasin at atakihin ang ating mga barko at tauhan sa himpapawid. Pinatutunayan nilang hindi talaga sila natatakot kahit na kanino man at hindi sila magpapapigil sa kanilang mga gagawin kahit pa ilang beses na silang pinagbawalan ng iba't ibang mga bansa sa kanilang ginagawang panghaharas. Mariing kinondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapakawala ng flare ng Air Force ng China sa ruta ng mga eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrol ang mga ito sa Bajo de Masinloc. Habang sa Recto Bank naman, nakilalang mayaman sa deposito ng langis ay namataan naman ang isang research vessel ng China. Ang ginagawang pangharas ng China ay hindi na lamang sa karagatan kundi umabot na din ito hanggang sa himpapawid. Ayon mismo sa AFP, nagpakawala ang Air Force ng China ng mga flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong 8 ng Agosto. Yung flare, sir, it emits light and heat. Hindi naman po ito, Mama. Hindi naman po, sir, provocative nga po itong actions nila. Wala namang nasaktan sa ginawang ito ng China at ligtas na nakabalik ang eroplano sa Clark Air Base. Subalit nalagay umano sila sa tiyak na kapahamakan kaya naman mariing kinundina ng AFP ang mapanganib na ginawa ng mga piloto ng China. Agad namang inireport ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang panibagong pangharas na ito ng China na may tuturing umanong isang malaking paglabag sa aviation safety regulations at international law. Nag-interfere ito sa lawful flight operations at saka airspace natin. This is well within Philippine sovereignty and jurisdiction. Magsasagawa pa rin kami ng regular na patrol at surveillance operations alinsunod po sa pandaigdigang batas. Kinondi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at suportado daw niya ang ating mga magigiting na sundalo lalo na ang hukbong panghimpapawid. Hindi umano makatuwiran, iligal at walang pakundangan ang ginawang aksyon na ito ng Air Force ng China. Dagdag pa ng Pangulo, hindi pa man umano napapakalma ang tensyon ay nagkakaroon na naman ng instability sa ating himpapawid at airspace. Patuloy umano na aksyon ng Pilipinas sa diplomasya at payapang paraan upang maresolba ang nangyaring insidente. Agad ding nanawagan ng Pilipinas sa bansang China na ipakitang kaya nitong maging responsable sa dagat man o himpapawid. Pero muli, ang malaking katanungan ngayon ay bakit nga ba ito nagawa na naman ng China? Ano na naman kaya ang pumasok sa kanilang isipan at nagawa na din nilang mangharas sa himpapawid na naging malaki ang banta sa seguridad ng ating mga tauhan sa Philippine Air Force? Sa naging ulat ng Reuters ay sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese military na illegal umanong nang himasok ang Pilipinas sa kanila umanong airfield at ginambala umano ang kanilang ginagawang training. Ayon sa ilang mga maritime law expert, dapat ay mas palakasin pa ang ating air defense system. Bukod dito, kinumpirma din ng Philippine Navy na may isang Chinese research vessel ang namataan sa katimugang bahagi ng Recto Bank.
Mayaman ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves. Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey, noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas reserve sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague Ruling, noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kauna-unahang beses nagpakawala ng flare ang China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. Una nang sinabi ng AFP na malaki ang dalang panganib ng flare kung sakaling tumama ito sa eroplano. From the aircraft is the first time that we have experienced that. From the bases is not the first time. There have been incidents in the past that a Philippine Air Force Nomad flight, piloted by no less than the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were flares being fired from the bases. Sa kabila ng insidente ay patuloy na susunod sa rules of engagement ang mga piloto ng ating Philippine Air Force kasabay ang pagtitiyak na magpapatuloy ang maritime patrol sa West Philippine Sea. Malaking tulong dito ang pagbili ng bagong mga kagamitan. Kagaya na lamang ng multi-role fighter jets na inaprubahan ng Pangulo at magiging dagdag sa FA-50 jets ng Philippine Air Force. The procurement process and modernization program of the Air Force is on the level of the higher headquarters already. And the Philippine Air Force only contributes technical expertise and outlines operational requirements, and the decision and procurement details are of the higher headquarters already. With what we have, we are good with them. Given more, we can perform even better. In addressing situations like this, it is not matching aircraft for aircraft or ship for ship. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate in spite of all these challenges. Kung may magtatanong kung sapat ba ang ating air defense system kung sakaling magpatuloy ang pangaharas ng China sa himpapawid, walang kasiguraduhan dahil hindi ganon kadami ang ating mga sandata. Mayroon lamang tayong 5 attack type. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para sa pagkarga ng mga pang-airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft din na ginagamit upang suportahan ang military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang engkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainers aircraft na gaya ng pangalan nito. Ang mga ito ay ginagamit upang sanayin ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Meron din tayong 8 special mission aircraft na binili para mag-undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield drone. Marami na din ang mga helicopter ng ating Air Force na nasa 108 piraso na at meron din tayong isang attack helicopter. Hindi pa din sapat ang mga ito sa gamit na meron ng China, kaya tama din naman ang sinasabi ng mga eksperto na dapat ay mas palakasin pa natin ang ating air defense system nang sa ganun ay hindi tayo basta-basta binubuli ng China kahit pa sa ere. Upang mas mapalakas pa ng Pilipinas ang AFP, inilunsad nito ang 15 years modernization program na nagsimula noong taong 2012 at inaasahang matatapos ito sa taong 2027. Binubuo ito ng 3 parte o horizon. Ang unang bahagi nito ay mula taong 2013 hanggang 2018. Ang second horizon ay mula noong taong 2018 hanggang 2022 at ang pinakahuli at kasalukuyang bahagi nito ay nagsimula noong 2022 na matatapos taong 2027. Sa huling bahagi na ito ay kukuha na din ang Pilipinas ng sarili nitong submarine para sa ating Navy. Sa programang ito, maraming mga makabagong kagamitan ang nakuha at nabili ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa mula sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Ang kapasidad naman ng ating ekonomiya ay malaking aspeto din upang maging malakas ang Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nakakakuha tayo ng suportang pinansyal at mga bagong armas sa iba't ibang mga bansa, partikular na sa South Korea, Israel at Estados Unidos. Kung pag-uusapan naman ang ating alyansa sa ibang mga bansa, may tuturing na Amerika ang siyang pinakanangunang bansang sumusuporta sa Pilipinas. Ang Amerika at Pilipinas ay kasalukuyan ding pinaiiral ang kanilang Mutual Defense Treaty na nilagdaan pa noong taong 1951. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ang isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang pahintulot.
Ang kasunduan ng Amerika sa Pilipinas ay nasa ilalim pa din ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng EDCA noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sasakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na COPE Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay kabilang na ang F-22 Raptor ng US Air Force. Kilala din kakampi ng Pilipinas ang Japan at Australia at aktibo din ang ating bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Wala man tayong sapat na lakas, ang tanging na lamang nating asahan ay ang mga bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na natin halimbawa na nag-umpisang umatake ang China sa Pilipinas, ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na may pagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi din ng samahang ito.